Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, July 29, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Filipinos. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO appeals for donations to help victims of recent typhoons. Philippine Embassy in Denmark holds key talks on future of Filipino au pairs. Animated series rekindles Filipino identity among global Pinoys. CFO highlights anti-trafficking efforts in Carcar City, Cebu Caravan. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is calling on the generosity of overseas Filipinos to help families in the Philippines affected by recent calamities. Through its Linkapil program and in partnership with the Yellow Boat of Hope Foundation, the CFO is appealing for donations to support communities impacted by habagat and typhoons Krising, Dante, and Emong. Many barangay across the country have been left devastated, homes submerged, livelihoods disrupted, and families displaced. Your help can go a long way in improving or providing immediate food assistance and supporting long-term rehabilitation in these hard-hit areas. Donors may contact the Project Management Division of the Commission on Filipinos Overseas via email at pmd@cfo.gov.ph or reach out through their official Facebook page at facebook.com/linkapil. Muli, ang inyong tulong ay pag-asa para sa ating mga kababayang nasalanta ng kalamidad. Sama-sama tayong babangon.
In other news, the Philippine Embassy in Denmark is taking proactive steps to secure a better future for Filipino au pairs in the country. In a meeting held last July 21, 2025, embassy officials sat down with representatives from the Commission on Filipinos Overseas, or CFO, the Denmark's Agency for International Recruitment Integration, also known as CIRI. The dialogue focused on viability of the au pair program, improving pre-departure orientation seminars, and addressing the working and living conditions of Filipino au pairs in the country. Officials also explored possible long-term opportunities for au pairs after completing their cultural exchange stay. According to the embassy, the talks were prompted by a growing concern over the welfare of au pairs and the declining number of participants in recent years. Despite the drop, Filipino nationals still make up 81% of all au pairs in Denmark as of June 2025. The CFO continues to play a key role in supporting cultural exchange participants, ensuring that Filipino au pairs are well-informed, well-prepared, and well-protected before and during their stay abroad. On the other hand, Filipino Americans are turning to animation to rediscover their identity thanks to an initiative called The Filipino Story, a cultural project that uses engaging animated videos to tell stories of history, heritage, and heart. Filmmaker Joel Nathan Bani Logroño shared the mission behind the project in the Chairman's Report, a program hosted by Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Clink Ang II. Logroño said the idea was born during the pandemic in the United States when physical classes in the Filipino school in San Diego were forced to close. To continue the cultural education, the team led by entrepreneur Tony Olaes pivoted to animation, creating short, impactful episodes inspired by the Bible Project. The series is a collaborative effort involving historians, artists, musicians, and writers, each episode shining a light on Filipino values, historical figures, and the modern-day heroism of overseas Filipinos. Secretary Dante Clink Ang II emphasized that efforts like the Filipino Story align with the CFO's mission to prepare migrants not just economically but also socially and culturally. The series continues to grow, aiming to tell more stories of Filipinos around the world who carry with them the spirit of kapwa, bayanihan, at kabutihang loob. In other news, the Commission on Filipinos Overseas has taken center stage in the fight against human trafficking in Region 7 or in the city of Cebu. During the anti-trafficking in-persons caravan held last July 23 in Carcar City, Cebu, CFO Cebu presented its community-based programs and information campaigns aimed at protecting vulnerable sectors from trafficking and illegal recruitment. Immigrant Services Officer Mike Joy Aton shared how CFO is pushing for grassroots approach, empowering communities through localized education efforts and strengthened media engagement. The caravan was led by the Interagency Council Against Trafficking or AYACAT Region 7 and brought together multiple government and civil society stakeholders in the region. Through its community education program and partnerships with local media, CFO continues to reach out to high-risk communities, ensuring that every Filipino, especially those planning to migrate abroad, is armed with knowledge and resources to avoid exploitation. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mandato ng National Bureau of Investigation sa kanilang mga hakbangin at inisyatibo at kung paano sila makakatulong sa kaligtasan ng mga Pilipinong umaalis ng bansa. Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po namin mamaya lamang. Tayo ay kasalukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ang Commission on Filipinos Overseas.
Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa mandato po ng NBI, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa kanilang ahensya. Let's welcome Special Investigator for Marvin Barnard M. Villardo, OIC ng International Airport Investigation Division ng National Bureau of Investigation. Magandang umaga po, Sir Marvin, at welcome sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga din po, Sir Marvin. At sa mga nakikinig po. Ayun. Welcome na welcome po kayo dito sa serbisyong CFO para sa mga kababayan natin na ngayon lang kayo makikilala. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig yung mandato po ng division niyo sa NBI? Sa konteksto po kung paano tayo nakakatulong sa mga umaalis sa ating bansa po, Sir Marvin. Ang National Bureau of Investigation po, yung International Airport Investigation Division, ang primary na trabaho po namin sa airport is labanan po yung mga trafficking, yung paggamit po ng mga fake documents, pati po yung mga ibang gawain na illegal po sa NAIA. Opo. Sir Marvin, sa inyong pananaw, paano po nagtutulungan ang NBI at ang Commission on Filipinos Overseas kasama na po syempre ang AYACAT pagdating sa pagbabantay at pagpaprotekta sa mga Filipino migrants or mga OFWs na rin? Ang NBI po, sa guidance ng aming butihing Director Judge Jaime Santiago, kasama rin po ang NAIA Task Force Against Trafficking, ang IACAT, ang ating CFO, patuloy po namin na iniimbestigahan kung paano po nagkakaroon ng mga trafficking, pinipigilan po natin yan, yung paggamit po ng mga fake documents para po makalabas ng bansa at para yung makapagtrabaho sa mga scam hub, yan po yung number 1 na po na binabantayan po namin at iniimbestigahan. Ganun po ba, sir? Paano po ba yung proseso natin dito sa pag-enforce natin nito? Kasi batid namin, sir, na marami tayong mga magkakasama dyan sa airport eh. Siyempre, nandyan po rin yung sa task force ng NAIA. Mm-hmm. Pero yung sa inyo po, sir, tapos siyempre may immigration pa na desk din doon. Kasama din CFO. Paano po ba yung proseso niyo doon, sir? Paano po ba yung pag may magre-report po ba sa inyo galing sa BI o kayo mismo, meron na kayong kinokonduct na investigation on your own? Paano po ang proseso natin para po sa mga ganung sitwasyon po, sir? Ang kauna-unahan po na nakakapag-intercept po ng mga may problemang dokumento, yung Bureau of Immigration natin. Okay. Sila po ang kadalasan nakakahuli na may mga fake documents, yung mga fake na CFO, yung mga pupunta po sa scam hub sa Cambodia, sa Myanmar, yan napipigilan po nila. Ngayon po ay pinapasa po nila ito as a matter of procedure sa NAIA Task Force Against Trafficking for referral sa NBI para po maimbestigahan. Ayun. Pala. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga illegal recruitment tsaka yung mga scam hubs. Gusto lang namin malaman kung ano nga ba yung papel mismo ng mismong division natin sa pagpigil ng sa mismong sitwasyon na yon. Meron tayong nabanggit kanina regarding sa Myanmar and Cambodia, regarding sa human trafficking cases o illegal recruitment na nangyayari sa ating mga paliparan. Ano po yung mga steps na ginagawa natin upang mapigilan po ito? Sa NBI po, iniimbestigahan po natin yan para mapigilan po yung mga nagpupunta sa scam hub. Unang-una po, nagamit po sila ng mga faking dokumento, nagpapanggap na empleyado ng ganyang company, pero ang totoo po ay wala silang trabaho. Pagkatapos po ay nagpupunta po sila sa scam hub. Ang problema po ron, sa po silang magtrabaho, mang-scam, manloko through social media para po makakuha o makapag-invest. Pero ang nangyayari po ay
nanloloko sila dun sa Cambodia at Myanmar. Mhm. Kaya po ang ginagawa po natin dyan, iniimbestigahan po natin yung involvement po ng mga escort, yung mga nagpa-facilitate po. Yan po ang kinakasuhan kasi po bawal ang mag-facilitate po ng mga pasahero, pero ang nangyayari po ay pupunta po, ma-exploit po sila dun sa lugar na scam hub at nagkakaroon po sila ng problema ang ating gobyerno at dumadami po yung mga nare-repat. Mhm. Partner, sisingit lang ako, magdadagdag pa ako ng isa pang tanong kay Sir Marvin. Napunta kasi tayo sa topic ng Cambodia at Myanmar. Napansin po namin na parami ang mga Pilipinong napapa-repatriate mula sa Cambodia at Myanmar. Ano po ang mga karaniwang kwento ng mga biktima? Paano po sila napunta sa ganitong sitwasyon? Meron po tayong nabanggit na scam hubs, social media, baka kasama ba dito yung mga messaging apps? Ano po yun? Baka pwede niyo po kaming bigyan ng highlight po, Sir Marvin. Para na rin sa mga tagapakinig natin, para maano nila, kasi yan yung mga red flags eh. Yan yung mga bagay na kailangan nilang bantayan o look out for para hindi sila maging biktima, Sir Marvin. Pwede po ba nyo kaming share ng mga konting mga mga kwento tungkol dyan? Yes po. Ang force scamming po, pinepwersa yung mga kababayan natin na Pilipino na mang-scam through social media para po makapanloko sila dun sa lugar dun sa Cambodia, sa Myanmar. Ang problema po ron is napakahaba ng oras ng trabaho. Sinasaktan sila pag hindi sila nakapanloko at hindi po sila makakahingi kagad ng tulong dahil napakalayo po ng lugar. Liblib na masyado yung lugar. 4 hours na maglalakad sa bundok para lang makatakas. Ngayon po, nare-recruit sila through social media, through Telegram, through FB, nung mga kakilala nila. Oo. Na dapat po hindi sila maglagay ho sila ng question mark sa isip nila palagi na delikado po yung pupuntahan nila doon dahil para po silang binebenta ron eh. Ang ibig sabihin po ay pinapagamit po sila ng peking dokumento pag umalis po sa ating mga paliparan o kaya dumadaan po sila through backdoor sa Zamboanga or Palawan, and then pag nakalabas na po sila ng bansa, doon na po napapadpad na po sila sa ganung lugar na merong isang klase po ng trafficking kasi exploitation po yung ginagawa sa kanila doon. Sinasaktan, marami po tayong cases na mga ganun po. Hindi pinasesweldo at para pong binebenta around $1,000 pag napunta ka sa ganung lugar. So, hindi po magandang klaseng trabaho po yung ganun kasi dadaling kayo doon para makapanloko. Yun ba yung mga scam texts na nare-receive natin na Sir Marvin? Yung mga parang hello. Hindi, iba pa po yun kasi ito pong kadalasan pong nagiging trabaho nila doon sa scam hub sa Cambodia, sa Myanmar is naghahanap po sila ng maloloko para po makapag-invest through crypto. Yun. Or ito po yung love scam na yung mga mayayaman na mga may edad na pinapaibig ho nila pag nagkagusto na ho sa kanila, nahihingan po ng pera at hindi na po naibabalik po yung pera kasi po nandun po yung gumagamit po sila ng artificial intelligence sa computer. Yung akala ng kausap nilang lalaki is babae yung kausap nila pero ang nangyayari po is artificial intelligence. Talagang nanloloko sila ng mga foreigner through social media. Ayun. So Sir Marvin, ang sinasabi niyo po, ang mga binibiktima nila, although biktima na nga rin yung mga kababayan natin dahil sila yung inaatasa mag-perform nito, ang sinasabi nyo, ang mga ini-scam nila ay mga foreigners. Hindi sa Pilipinas sila nang i-scam. Sa labas ng bansa yung mga target po nila rin. Tama po? Yun po kadalasan, mga foreigner, mga Amerika na mayayaman, mga European na mga mayayaman, meron po sila dyan na tinatawag na finder. Naghahanap po sila ng mga mayayaman
na may mga Facebook account, Instagram. Pagkatapos pag once na nakuha mo na nila yung tiwala doon sa foreigner, doon ako nag-uumpisa yung niyayaya nila mag-invest na ganitong negosyo na existing para lang makuha yung pera ng foreigner. Ayun. So, ayun, Sir Marvin, ayun, isa sa mga red flags yung mga ginagawa nga pag nire-recruit ka through Telegram, to social media pages ka nire-recruit. Sir Marvin, may dagdag lang akong tanong kasi nabanggit mo na rin po yung Sir Marvin yung sa mga irregular exits natin, yung paggamit ng backdoor exit, yung mga sa tubig, 'di ba? Sa dagat sila dumadaan, nagbabarko po sila. May mga ganung mga instances rin po talaga po, no, dahil nabanggit yung nga po. Paano ba nila ginagawa yung ganung paraan naman? Kasi batid namin, sir, yung sa jurisdiction nyo sa airport. How about naman dun sa mga po natin, sa mga pantalan po natin? Yung mga tinatawag nilang backdoor exit para makapunta po dun sa Myanmar through Malaysia, matagal na po nilang ginagawa yan, pati po yung sa Palawan. Ngayon po ang NAIA Task Force po in coordination with the task force sa Zamboanga and sa Palawan po, meron po kaming full coordination po sa kanila. May mga operation na pong nangyayari dito sa airport para po mapigilan po yung paglabas nila ho doon. Kasi po ang magiging problema ho nila doon, pag nakalusot ho sila sa backdoor sa Zamboanga, is ang number one na problema ho nila doon is madidisgrasya sila sa dagat. Kasi yung mga bangkang ginagamit po maliliit, hindi po kaya yung malalaking alon. May mga insidente na po nangyari na tumaob yung bangka at may namatay. Pangalawa po, yung pagbalik ho nila ng Pilipinas, kasi pag umalis ho sila ng backdoor, wala pong immigration ho doon. So, mapipilitan silang gumamit ng pegging stamp, departure stamp, para pagdating huli nila sa Malaysia, is hindi sila pagdudahan na nag-backdoor. So, pagdating po nila, pagtapos po ng ilang buwan, makabalik sila sa Pilipinas, malalaman po ng Bureau of Immigration na yung mga departure stamp nila sa passport nila is fake. So, delikado po at makakasuhan po sila doon. Sir Marvin, sa mga operasyon po ninyo, paano naman ninyo natutunton ang mga recruiter o recruiters na gumagamit ng Facebook, Telegram at iba pang online platforms para ma-recruit yung mga Pilipino papalabas ng bansa? Yung mga naiimbestigahan po namin na mga biktima, yung iba po kasi nadidiscover nila yung totoong identity ng mga recruiters. So, meron na po kaming ilan na naimbestigahan at yung iba po is i-file na lang po yung kaso. Kaya po nalalaman yung mga identity ng mga recruiter po. Ayan, so, yan, nilathala ni Sir Marvin yung mga red flags sa mga pagre-recruit na pwede kayong gamitin for other purposes na hindi naman yun ang in-applyan nyo. Yan, inisa-isa niya na yung mga red flags yan. Kung enumerate natin yan, binanggit niya dito yung mga pag-recruit sa'yo gamit ang social media, ang paggamit ng mga irregular exit, no? So, ang dami, sir. Maraming salamat, Sir Marvin. Napaka, kompleto na impormasyon. Ngayon, may mga katanungan po dito, Sir Marvin, hindi na galing sa amin to, galing po to sa mga questions mula sa Facebook page natin. Isa sa mga nagtanong po ay si Joyce Beler. Ang tanong po niya, ano po ang dapat gawin ng isang tao kung may nag-alok sa kanila ng trabaho abroad na medyo kahina-hinala pero mukhang legit sa umpisa? Ano po yung kailangan niyang gawin pag may mga ganyan po, sir? Merong Facebook page ang DMW. Ayun. Pwede po sila magtanong ho doon kasi po ang recruitment na hindi ho dumaan sa legal na agency is napakadelikado. Ito po yung nagre-resulta, akala nila kasi may offer na free na tutulugan, may pagkain, bago umalis, libre pa masahe. Pero ang mangyayari po, pagdating ho nila ho doon sa pupuntahan nila,
is wala naman silang sweldo o napakababa ng sweldo. Kaya po magtanong sila palagi, yung resulta ng mga illegal recruitment is sila po ang kauna-unahang kawawa. Tama. At ginagawa po ng gobyerno yung pagligtas sa kanila, kaya iwasan po nila yung mga nagre-recruit through social media. Yes. Huwag po silang pumatol sa ganung klaseng recruitment. Tama. Sir, isa pa hong katanungan mula kay Cyril Eusebio. May mga legal na hakbang po ba silang pwedeng gawin kung sila ay na-recruit na illegal? Halimbawa na nandun na po sila sa mismong bansa. Ano pa po yung mga legal ways na pwede nilang gawin habang nandun po sila? Kung makakagamit po sila ng social media, magsabi po sila sa DFA o kaya sa NBI, mag-email po sila, makikita ho naman ho doon kung yung kanilang reklamo ay actionan po ng NBI yun para po mailigtas po sila doon. Yung DFA po palagi pong tumutulong po dyan. Yung DMW palagi pong tumutulong. Inform ho nila para ho magawan po ng paraan para po mailigtas sila sa ganung lugar. Para din po sagutin yung tanong ni Cyril Eusebio, meron din po tayong 1343 action line sa Commission on Filipinos Overseas na maaaring tawagan para po sa mga possible cases ng human trafficking. Ito po ay libre, kahit po nasa abroad po ay libre po ang pagtawag, basta po gagamitin ang Smart Tinbo app or Tindahan ni Bossing app. Ayun, partner. Ayun, napakaganda ng mga sagot ni Sir Marvin. Talagang na ano niya yung mga tanong yung punto sa tanong, lalo na kung nasa ibang bansa ka. Kasi syempre, challenging yan dahil wala ka ng access yan, di ba? Pero may mga paraan naman ang ating pamahalaan pala para dito. Ngayon, sir, bago po tayo magtapos, syempre, nanghingi lang kami ng mga konti pang inyong mga mensahe sa inyo yung mga nakikinig at nanonood ngayon sa Serbisyong CFO na paano ba yung natin pagtatapos sa gagawin natin dito sa Ayakat. Baka po may mga mensahe kayo doon sa mga parating pa nating activities. Alam po natin, sir, na ngayon po ay ilang araw na lang po kasi itong buwan na ito yung buwan ng ating anti-human trafficking awareness month. Baka may mga mensahe pa kayo sa ating mga tagapakinig. Ang mensahe ko lang po sa ating kababayan, wag po silang pumatol sa mga ganong klaseng trabaho na kunyari computer lang, dadaling ka sa ganitong lugar sa Cambodia, Myanmar, malaki sweldo. Palagi po sila mag-isip dahil napakadelikado po ng ganun. Mas maganda pong dumaan sila sa legal na recruitment agency para po siguradong magkakaroon na ng trabaho. Wag ho yung mga may mag-recruit sa inyo na ganito lang, magte-text sa inyo sa Instagram, sa Telegram, sa Facebook. Wag po kayong pumatol sa ganun. Napakadelikado po. Ayun, so maraming salamat po Sir Marvin Barnard Villardo, OIC ng NBI International Airport Investigation Division sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa talakayan ngayong araw. Talagang marami po kaming natutunan tungkol sa kahalagahan ng National Bureau of Investigation. Ayun, maraming salamat Sir Marvin, lalo na nagbigay din kayo ng oras para sa ating programa. At syempre nagpapasalamat din kami sa aming mga tagapanood at mga tagapakinig. Maraming salamat po. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa amang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita't serbisyong publiko, CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service.